So kung isa kang aspiring motovlogger or nagsisimula ka ng mag-motovlog tapos naiisip mo kung paano ba ginagawa ng mga nagmo-motovlog, meron silang mga kamerang gamit katulad nitong Ace Pro 2 na traditional action camera o kaya nitong X5, tapos nakikita mo sa mga videos nila nagkakarinigan or naririnig mo yung pag-uusap ng rider sa back rider o kaya ng rider at yung kasama niyang rider pa. So ang pag-uusapan natin sa video to is kung paano ba gawin yung ganong motovlogging setup. Anyways, yung pinakaunang kailangan natin dyan is yung helmet intercom. Katulad nitong hawak-hawak or katulad nitong nakalagay sa aking helmet ngayon, ang Fidcon KY Pro. Tapos sa kabilang helmet ko naman yung Fidcon FX. Kasi doon tayo mag-uusap or doon nag-uusap talaga yung riders sa pamamagitan ng kanilang intercom. Now, I'm not saying na itong Fidcon KY Pro or FX yung kailangan nyo na intercom, pero yun nga, kailangan nyo ng intercom. As long as meron kayong intercom, yun yung pinakaunang requirement. Kayong nag-uusap, meron kayong intercom kayong dalawa. Pangalawa, kailangan natin ng camera or action camera. In my case, meron tayo ditong Ace Pro 2 ng Insta360, tapos meron na siyang nakalagay na Insta360 mic adapter para meron tayong pagsasaksakan ng ating mic. Now again, hindi ko rin sinasabi na kunin nyo or bilhin nyo yung Insta360 Ace Pro 2. Pwede pa rin kahit anong action camera as long as meron kang ability na magsaksak ng mic adapter or magsaksak ng microphone. In my case kasi, ang helmet cam ko talaga is itong Insta360 Ace Pro 2. Now kung meron naman kayong Insta360 X5, well, pwede pa rin yan. Pero medyo complicated yung setup dyan. Nasasabihin ko mamaya. Ang susunod na kailangan natin is yung mic. Specific mic to. Gawa ng Racing Boy. ICC mic. So, special ang mic na to kasi split siya. Merong nagpipick up ng boses mo at meron ding nagpipick up dun sa speaker ng intercom mo. So, yun yung rason kung bakit nagkakarinigan or naririnig natin yung kausap natin dito sa video ng ating mga action camera. So, ulitin ko lang, Racing Boy ICC mic yung gamit ko. So, bale, ang magiging setup niyan, assuming na meron na kayong helmet mount, ganito, nakamount na, lalagay lang natin dyan. Tapos, yung mic naman, sasaksak natin dito. So, bali, yung mismong microphone sa setup na to, yung nga, nakasplit siya. Isa nakatutok sa bibig ko, yung isa naman nakatutok sa speaker ng intercom ko. So, bali, ito yung itsura ng mic. Galing dito sa mic adapter yan, papunta dito, tapos meron siyang dalawang end. Ito yung patungo sa bibig ko or malapit sa bibig ko. Ito naman yung patungo sa speaker. Ito yung rason kung bakit naririnig natin yung boses ng kausap ng mismong rider. So, ganun lang siya kasimple. So kung makikita nyo ngayon dito, meron akong dalawang mic. Ito yung mic ng intercom, tapos ito yung mic ng mismong ating camera or yung ICC mic. So yung isang microphone naman, andito na, nakalagay na malapit sa speaker. So kung magre-record ka na ng video nito, magkakarinigan na or maririnig na pati yung kausap mo sa intercom. So ganun lang siya kasimple. Now, ang tanong, ano ba yung ginagawa ng iba kung bakit hindi naman ganito yung perspective or hindi naman helmet cam yung ginagamit, kundi third-person POV. Katulad itong Insta360 X5, nakamount doon sa handlebar ng kanilang motor. Nakikita yung rider sa yung back rider na nag-uusap. Paano ba daw ginagawa yon? Actually, yung pinaka-basic dyan, babalik at babalik tayo dito sa ganitong setup. Yung audio na makukuha nila dito, isasabay nila to sa pag-record. Ito yung audio na gagamitin nila. Bali, isisync lang nila yon sa editing. Usually, ang gagawin natin dyan is papalakpak tayo para madali nating maisync. Kumbaga, yung lights, camera, action, di ba may clapper? So, yun yung rason kung bakit may clap. Kasi, sa audio, makikita natin yung sudden spike. So, yun yung gagamitin para mas madaling maisync yung audio. Kunwari, isisync natin yan. So, titingnan natin kung saan sila magpapantay, yung mga waveform. So, yan, waveform yan. So, ipapantay lang natin. Actually, meron siyang tool para mag-synchronize to. Pero, syempre, de-demonstrate ko lang kung paano to gawin ng mano-mano. So, yung sinabi ko kanina na kailangan yung mag-clap or merong clapper or merong, yun nga, sudden spike ng audio, kailangan yan para ma-detect or para makita natin or para mas madali nating i-sync. So yan, pag na-sync na yan, pwede nyo nang i-delete itong main. For example, ito yung hindi or hindi magandang audio. Ito yung audio galing sa X5. Ito yung sa X5. Kunwari, ito yung malinis na audio. I-delete na lang natin yan. Lalagay natin yan sa taas. So yan yung process ng pagsisync ng audio. Now, halimbawa, yung iba dyan, wala namang helmet cam. Ito lang talaga yung gamit.
yung nakamount lang sa handlebar. Paano ginagawa yon? Now, sa mga ganong scenario, most likely, naka-wireless mic sila. Unfortunately, wala akong wireless mic system ngayon, pero I'm sure magigets nyo naman kung paano ito i-set up. So, bali, yung basic setup natin dito is bibili ka ng mic adapter, tapos mic, or yung wireless mic system. Now, aside dun sa setup na sinabi ko, kailangan natin ng mic adapter para dito sa Insta360 X5 natin kung maglalagay tayo ng wireless mic system. Actually, yung ibang wireless mic system, hindi na kailangan yun. Pwede na direkta USB-C na lang yung gagamitin natin or ilalagay natin dito. Yung wireless mic system, meron yang transmitter saka yung receiver. So yung receiver yung malapit dito or ilalagay natin dito. Tapos kailangan natin ng mount. Ito, Ulanzi PT20. Ilalagay natin sa sandwich natin dito sa 1/4 inch thread. Ayan. Dito natin i-mount yung receiver. Makakatulong to para yung posisyon ng receiver mo pabor sa blind spot ng ating camera. So hindi siya makikita sa 360 video. After nating ma-set up yung receiver sa camera, ang gagawin natin yung dalawang mic, kasi usually dalawang mic yan kasama sa mismong receiver, dalawang transmitter or mic, the same lang yan. So yung isang mic ilalagay mo sa loob ng helmet ng Rider 1. Yung pangalawang mic doon sa OBR. Make sure lang na merong windscreen or wind muff or dead cat para hindi mag-pick up ng wind noise or ma-minimize yung wind noise. Now kung rider to rider naman yung mag-uusap, yung isang mic ibibigay mo sa kabilang rider. As long as hindi sila masyadong magkakalayo, 10 to 20 meters, kaya pa yung i-pick up ng receiver yan. Pero kung masyadong malayo na, syempre, hindi na. Unlike dun sa setup na sinabi ko kanina na magkakaroon lang ng syncing, bale, ang audio source nila is itong ganito. Meron silang action cam na naka-helmet mount, tapos meron silang ICC mic. Mas mainam to kahit na yung rider na kasama mo malayo na. As long as hindi pa choppy yung reception ng kanilang intercom, well, maririnig pa rin natin dun sa video. Actually, itong Insta360, meron silang sariling wireless mic system na compatible dito sa X5 at sa Ace Pro 2. Insta360 Mic Air. Now, i-clarify ko lang na itong X5 pwede gumamit ng Bluetooth mic katulad nitong GPS preview remote with built-in mic ng Insta360. Or iba pang mga mic, Bluetooth mic katulad ng DJI na mini o kaya Mic 2 or Mic 3, pwedeng ganon. Unfortunately, pag Bluetooth mic yung ginamit mo dito sa X5, iisang mic lang yung mako-connect mo. So since ang gusto natin is mag-record ng dalawang rider or isang rider at isang back rider, well, hindi pwede pag Bluetooth mic yung setup natin. So yung magiging option mo talaga dito is either kukuha ka ng audio kung meron kang helmet cam na katulad nito, ang audio manggagaling dito kasi meron kang ikinabit or ikakabit na ICC mic. Now kung wala kang ganito, syempre yung sinabi ko na Insta360 X5 tapos wireless mic system as long as meron kang dalawang transmitter. Actually, kahit isang mic lang or isang transmitter lang yung gagamitin mo dun sa wireless mic system mo as long as yung mic niya merong mic input. So for example, DJI Mic 2 na merong input jack tapos konektado siya dito sa ating Insta360 X5. Bale, isasaksak natin siya dito sa ating ICC mic. So magkakaroon ka na rin ng recording ng kausap mo, hindi lang ikaw na nagsasalita. So tingnan mo yung wireless microphone ng Rode, Olilan o kaya DJI. Tingnan mo yung merong input jack. Yun yung pwede mong gamitin kung talaga yung setup mo lang is Insta360 X5 lang. Anyway, I hope nakatulong itong video na to. Kung meron man kayong katanungan pa, i-comment nyo lang sa baba.